itinodo na po ng China ito hong kanilang banta laban ho sa Pilipinas, ano? Ito po ay patungkol ho sa sitwasyon po ng mga OFWs po natin na nagtatrabaho po mga kabida doon po sa Chinese territory, ano? Kabilang na po dito ang Macau, Hong Kong, at even the mainland China po, ano, mga kabida. Kung nung una po, pahapyaw lang po yung kanilang banta, mga kabida, na posibleng maapektuhan po ito hong trabaho po ng mga OFWs. Okay? Ngayon, lantaran na po, mga kabida, ano? Nag-warning na po ito hong China sa Pilipinas. Ito, babasahin ko lang po ito hong article ng The Billionaire News Channel, ano? Ang sabi po nila dito, Chinese envoy warns job losses if diplomatic ties with Philippines deteriorate. Ayan, mga kabida, no? Okay, ito po, babasahin ko lang po, ano? The Chinese embassy in Manila on Friday warned that escalating political rhetorics against Beijing's envoy could jeopardize millions of Filipino jobs as tensions flared anew over calls to replace China's ambassador. Nanumbalik kasi ito hong call, ano, na palitan na po ito hong ambassador po ng China, ano, dito sa Pilipinas. Okay, matapos po ang mungkahi po mga kabida, no, ni Senate President Tito Soto, alright, na i-persona non grata po ito hong assistant o deputy spokesperson po ng Chinese Embassy dahil ho sa mga komento po, ano, laban sa mga opisyal po ng Pilipinas, mga kabida, no? Pero hindi po pumayag po ito hong si Pangulong Marcos, ano, dahil siguro napagtanto po ng Malacanang na malaki po ang magiging epekto po makabida kung sakali man po ikukonsidera yung proposal po ni Senate President Tito Soto, no, na i-persona non grata po ito hong deputy spokesperson po ng Chinese Embassy, ano, mga kabida. So biglang nawala yon, ano, yung mungkahi na yon. Pero ngayon tila nabuhay muli. Okay, itong panawagan, napalitan na po itong ambassador po ng China dito sa Pilipinas. Kaya nagkaroon po ng warning itong China, mga kabida. Kung sakali man po, pipilitin po ng gobyerno, napalitan itong kanilang ambassador dito sa Pilipinas, ano, mga kabida. At magkaroon po ng deterioration po ng relasyon sa pagitan po ng dalawang bansa, baka maapektuhan na po. Okay? Ito hong trabaho ng milyon-milyong mga Pilipino doon ho sa Hong Kong, Macau, at maging sa mainland China, mga kabida. Spokesperson Xi Jinping rebuked senators who suggested that Ambassador Jing Quan be recalled, saying such moves were beyond their authority and risked serious economic fallout. Ayan. His remarks came after Senator J.V. Ejercito and Rafi Tulfo said bilateral ties might improve if Jing, who assumed his post in December, were replaced. In a statement, Xi questioned the lawmakers' standing to demand a recall. Some senators are still urging the recall of the aggressive and sensitive Chinese ambassador. Who do they think they are? Do they even have the capability? He said, as he suggested, the calls were political posturing rather than serious diplomacy. He implied the senators were grandstanding. Ano? Ito yung sinabi po ni Xi Jinping, ano, mga kabida. They know they can do that, yet they keep repeating the same old tricks, always posturing, always bluffing, Xi said. But it was his economic warning that stood out, cautioning that strained ties could have sweeping consequences for Filipino workers. Malinaw po yun, ano, mga kabida, no? So, eto, seryoso na ata itong China, no? Dito sa kanilang warning, kung patuloy pong igigit po mga kabida ng mga senador, napalitan na po itong ambassador po na si Jing Quan, ano, mga kabida, okay, ng China dito sa Pilipinas.
Very sensitive pa naman po itong China po, pagdating po sa ganyan, po, mga kabida. Kaya ayaw ho nilang patulan itong panawagan na i-recall yung kanilang ambassador. Otherwise, kung pipilitin man po nila, mga kabida, baka naman po yung consequences po ay hindi po natin matanggap. Okay? Mantakin nyo, kung milyon-milyong mga trabaho po mula sa ating mga OFWs ay mawawala po, mga kabida, dahil lang po dito ko sa pagka-arugante po ng ilang mga senador. Okay, mga kabida. It's not worth sacrificing, dahil saan po natin ilalagay yon? Di ba? Kawawa naman po yung mga OFWs, na nadamay po sa away po sa pagitan po ng mga opisyal po natin at ito kong mga Chinese officials, mga kabida, na pwede naman sanang pag-usapan yun na hindi na kailangan pong umabot po sa puntong papaalisin po ito kong ating mga kababayan na nagtatrabaho po doon sa China at dalaw pang mga teritoryo po ng China po, mga kabida. Wala ho silang pakialam sa away po natin. Sila po ay nagtatrabaho lang po doon Tapos ganito po ang mangyayari, madadamay sila. Napaka-irresponsable naman po ng ating mga opisyal, mga kabida, Okay? Ito, malaking dagok po ito para sa Pilipinas kung sakali man po, kung tutuhanin po ng China, ito kung kanila kong banta. Kasi gaya ng sinabi ko po, yung sinabi po ng China na milyon-milyong mga trabaho po ang posibleng masakripiso, okay? Saan po natin yan sila ilalagay? Okay? Papauwiin po natin sa Pilipinas. Of course, Anong trabaho na pwede nating ibigay po sa kanila, mga kabida? Mismo yung mga Pilipino na nandito sa Pilipinas na naghahanap po ng trabaho, nahihirapan pa nga itong gobyerno, na bigyan sila ng oportunidad. Ito pang mga OFWs po natin sa China, mga kabida. Diba? Hindi po kaya ng Pilipinas, okay, na mangyari po ito. Okay, kaya nga, ang payo ko lang po dito sa mga senador, tigil-tigilan na ninyo ito kung pagkamayabang po ninyo. Okay, kasi wala ho kayong kakayahan. Sa totoo lang po. Okay? Okay lang sa inyo kung magkaroon po ng crisis po dito sa Pilipinas kasi ang dali naman para po sa inyo na lumipad kahit saan po. Okay? Ang dali lang para sa inyo na umalis po ng Pilipinas. Samantala, yung mga mahihirap nating mga kababayan, sila yung magsasuffer po sa consequences na dulot po ng pagka-irresponsable po ng ilan po sa ating mga opisyal, mga kabida. Okay? So sige pa, gatungan pa ninyo, okay? Para umabot po sa sukdulan ito kung China, mga kabida, po. At magdesisyon ito na papauwiin po ito kung mga OFWs po natin, whether they like it or not.